So what's up mga kumag, I'm back ang inyong online judge, walang iba kundi Judge Jinan. Okay guys, 3 days na lang yung remaining sa month ng June. Gaya nga nasabi ko sa inyo, ilang beses ko na to inulit sa inyo, month ng July, dalawang isa buhay tayo, and starting July 1, 2015 isa buhay tayo agad. At bracket A, susundin natin yung bracketing. Yun, excited na ako actually kasi maraming mga controversial daw na battle nung isa buhay na yon, and I'm excited na ma-review yun kasi yun siguro yung magiging first time ko na ma-review or mapapanood yung mga battles doon. So excited ako, sobra. Kaya yun, wag natin patagalin. Kasi ako, to be honest, sobrang looking forward ako sa magiging run natin ng July. Kasi dalawang isa buhay yun. At I think ayun yung first time na gagawin natin. Kasi nung mga nakaraan, nagdalawang tournament naman tayo sa isang buwan. Kaso, hindi yun both isa buhay. Nagsabay tayo ng 2017 isa buhay, tsaka 2017 2 por 2. Nagsabay tayo ng isang FRBL, tapos diba? Naggaganon tayo nagko-cross paths tayo. Pero ngayon, ito yung first time na magre-review tayo ng dalawang magkasunod sa isang buwan na tournament at isa buhay pa yon. So, I'm excited kung ano yung magiging outcome ng mga battles doon. At alam naman natin, yung 2015 at 2014 na isa buhay is pinagarian yun ni Batas at marami talagang controversial na battles daw. So, let's see. Excited na ako. Pero bago yon, ubusin muna natin yung remaining 3 days or 3 nights sa month ng June para sa mga request nyo. At umpisahan natin sa Tipsy D vs Icarus na request ni Ako Si Kaya Popoy. So, shoutout sa'yo, Ako Si Kaya Popoy. So, sana active ka pa sa channel. At ayun, wag natin patagalin to. Umpisahan na natin to. Let's go. Tipsy D! Yung real talk? Gusto ko. Yo, 5-on-5 pa lang, sinabihan mo na ako na magsulat-sulat ka na. Lumipas yung universikulo, saksi ka sa laban ko, maggulat-gulat ka pa. 5 buwan wala kang laban, ano yun? Nagsusulat ka na? Kung pinatulang ko si Batang Rebelde, malamang hanggang ngayon, nagsusulat ka pa. Totoo, binibigay sa akin si Batang Rebelde pero tinanggihan ko. Naawa ko sa iyo kaya yung kahilingan mo pinagbigyan ko. Nasa flip top ka na kasi pero wala ka pa ring views. Mas kilala pa sa'yo si Mang Kanor. Ibig sabihin manalo o matalo, ginagawan lang kita ng pabor. Ang gusto kong makalaban, Luni, Batas, Delo. Yun yung mga MCs na tinitingala ko. Kaya yung paghamon mo sa akin sa duelo, ibig sabihin si Tipsy ang tinitingala mo. Ayaw tayong paglabanin ni Arik pero pinilit ko. Kaya nabigyan pa din ng chance. Kundi dahil sa akin wala ka sa ahon for. You're welcome in advance. Yo. Puta. Yo. Ba't mo ba ako hinamon? Sabi mo magkalapit lang tayo. Ungas, lakas mong makagago. Ako unang laban pa lang sa flip top, minahal na ng mga tao. Bawat laban ko tinatangkili kasi may hinahain ako na bago. Ikaw dumikit ka kay Balakid kaya ka nakilala kasi may ginagamit ka na tao. Pagsulpot ko sa liga, maraming nakisigan at nakigamit sa estilo ko. Kulang na lang magpalaki din ng ngipin at makigamit sa sipilyo ko. Yung malalabong generics, pinalinaw ko ang detalye. Tila ako'y matangkad na antena. Kung meron mang magkalapit, kami yan ang guru mo. Pareho lang kaming may naiambag sa eksena. Pero ikaw wala kang naiambag. Kaya paano mo nasabing magkalapit ang ating level? Kung pareho tayo ng pinagmanahan, patay ka pa rin sa akin. Kumbaga sa magkapatid, ikaw si Abel. Hindi tayo pareho, iba si Tipsy. Hindi na kailangan ng guro. Ikaw para kang hapon sa makapili. Panay ka nakaasa sa turo. Ako sa experience natuto, ikaw sa spoon feeding na may katakot-takot pa na subo. Isa ka lamang maliit na balakid, tatapakan lang kita, hindi ako natatakot manuno.
Isa pa, matagal ka nang naghanda para sa okasyon na to. Kaya naman, panis na nang hinain ang pang-diss mo sa akin ay daplis at alanganin. Imbis na kalabanan, makipag-peace ka na sa akin. Kasi kahit mag-wish ka na pala rin sa bangis ng aking hangin, eh wala rin, mababali lang ang pag-wish mo sa akin. Lahat ng naka-one-on-one ko sa flip-top, yung mga nakalabang ko, palpak! Mula kay Tomok, G Notorious, pati si Icarus, pandak! Kaya wala akong tinirang malayo, lahat ng opensa ko, saksak! Hindi ko kayo kapantay, kaya hindi nyo napigilan ang bawat binitawan kong dakdak! Yo, mamaya. At ako'y sige. Time. Ay, gago, time? Sige. Unang bakit? Ano nangyari kay Tipsy di sa round 1? Ang dami niyang slip-ups doon. I think, i-consider ko as choke yun. Kasi, kinakapa-kapa ni Tipsy di yung sulat niya. So, sa nung una akala ko I take it parang stutter or slip-ups, pero nung habang nag-speech siya parang kailangan ko i-consider as kailangan ko i-consider as a choke yun. Pero ayun, hindi naging ganun kalinis yung performance ni Tipsy D sa round 1. So nag-expect ako kasi napanood ko yung laban ni since Ahon 4 2012, ito yung nag-champion sila. Ito yung year na nag-champion ng Team SS, 'di ba? Then yung sunod na taon, nag-isa buhay, no? Nagkaroon ng isa buhay 2013. So ayun. So napanood ko na si Tipsy D. 2012 to, ito yung laban niya yung Tipsy D na lumaban kaya Looney Abra. Tapos ito rin yung napanood ko na rin yung Tipsy D na 5-on-5. So alam ko kung paano magsulat si Tipsy na nung mga panahon na to, since napanood ko nga yung mga battles niya 5-on-5, 2x2 bago yung laban na to. So andun na yung expectation ko na okay, malinis. Pero it turns out na yung round 1 ni Tipsy D medyo hindi pa ganun kalakas. Medyo nakulangan pa ako sa power, sa power punches, sa mga direct na suntok. Andun yung multis na narinig naman natin, pero kulang yun sa pinaka haymaker at pinaka solido na suntok para kay Icarus. So plus nagkaroon pa ng choke at hindi niya pa na-close ng maayos yung round 1 niya. So malaking factor yon para sa akin sa battle. So I think hindi pa ganun kalakas yung round 1 ni Tipsy at possible na makuha pa ni Icarus yung round 1 kung magiging effective naman yung round 1 ni Icarus. So depende pa rin kay Icarus kung paano niya i-perform yung round 1 niya. Pero ang masasabi ko lang sa round 1 ni Tipsy D, hindi ganun kalakas to. Maraming dapa eh. So yan. Para kay Icarus. Yo, Tipsy, kontento ka na ba sa mga banat mo? Oo, maliit ako, at least naabot ko yung pangarap ko. Proud ako dito ako napadpad. Ngayong gabi, papaturaya kung nasa huli ang pagsisisi. Hindi, nasa huli lagi ang matatangkad. Yung mga sinabi mo, ibabalik ko, ipapalamon ko. Ako pandak, gago, binata na ako, 20 na baon ko. Ay, okay. Uy, si Tipsy yun ah. Nagtagpo din ang ating landas. Pag ako kalaban, kahit di ka margin, mapipilita ka mag-adjust. Teka, baka puro tungkol lang yan sa height ko ah. Kung hindi, patunayan mo nga sa amin. Baka leftover burst mo lang yan kay Abra, ni-recycle mo lang sa akin. Yo, totoo pala, malaki na nga ang ngipin mo, mukhang tibu ka pa. Yung buhok mo parang pilu ka pa. Sa palakihan ng mukha sa flip top, ikaw na uuna. Sa laki ng ulo mo pag nanaginip ka, para ka nanonood ng pelikula. Ano ka dati, hashtag lang, ngayon nag-storytelling ka na? Bobo ka, multiple choice na nga lang exam, wrong spelling ka pa? Yo, seryoso, dehado daw ako sa labang to. Sabi nila mapanganib ka.
Ha? Kahit diretso ang tayo mo sa akin, tatagilid ka! Nagkakatama ka lang sa lahat ng bagay pagkalasing. Kahit sa pelikula ako ay kilala bilang The Killing Machine. Tip CD, bibigyan kita ng tip. Kahit may CD ka sa pangalan mo, wala kang R, kaya di ka pwedeng maging king. Okay, CDR King. Ang sakit, no? Ang sakit manood habang dinudurog yung mga kagrupo mo. Para ngayon lang, madidismaya ka hanggang sa pagkakatulog mo. Balik bisyo alakyosi dahil sa pagkakalubog mo. Hanggang maapektuhan ng iyong atay-baga at bituka alam kung tama yung kutob ko. Kung galit kay bulong mo, hindi body organs mo tinutukoy ko pag sinabi kong masama na yung loob mo. Kaya, magkabukol ka sana sa ulo hanggang sa makoma. Hanggang maging halimaw tumon mo sa muka. Teratoma! Kahit magsumbong ka pa sa tropa, gagawin natin bongga yung laban natin. Yung dextrose mo may laso ng cobra, kahit sobra kakailanganin. Hindi ako titigan at hindi ka natotroma sa akin. Huwag ka mag-alala, pag nawala ka ng hininga yung pambomba ng bike, ang gagawin kong pambomba ng hangin. At matangkad ka nga, mahilig ka sa dakdak. Di mo to araw, gabi ko to, di mo ako mababalian ng pakpak. Kayong manonood, huwag kayong magpapadala sa palakpak. May nagbalita sa akin, napatawa ko't napahalakpak. Si Titsi na magaling lang sa laklak, pumunta ng Cavite para sa nobya niya. Na hold up, mutigang pang masaksak. Nawala ng pera pambili ng flowers, mutigang pang umiyak. Kaya pumunta na lang siya ng sementeryo, doon siya nagnakaw ng libreng bulaklak. Yo, nakalaban mo lang si Luning, yabang mo na. Pagkatapos ng 5-on-5 sa VIP room, nagtatampo ka. Dati si 30 lang gusto mong makatag team. Bakit? Si Scientifico na ba kayo na gusto mong makalab team? Yo, round 2, personalin kita, maganda ka na. Super rookie ka pa rin kahit matanda ka na. Sophomore ka na, tanga. Dahil agwat ng abilidad ko sa'yo, parang lugar ko sa lugar mo. 36 miles. Pwede tayo maging malapit pero di tayo pwede magsama. Parallel line sa mga letra ko'y parang talim na nakamamatay. Lethal blades. Tingin pa lang halatang may HIV ka para malaman ng iba, ipapaposter ko pa. Visual AIDS. Rivalry daw, parang DLSU at ADMU. David at Goliath Part 2. Ito pambungad ko sa'yo. Ultimate fuck you! Galing. Para sa akin, nag-umpisa yung mga punches ni Icarus na tumama ng solido yung dun sa winner play niya yung Tip CD. No, ang ganda nung nagustuhan ko yun, yung kahit may CD ka sa pangalan, wala ka namang king, yun ba yun? Basta ayun yun. So yung wala na kasi ngayon yun no, yung CDR King sa mga hindi na nakaabot ng CDR King na bilihan, no? Bilihan ng mga flash drive yun Bilihan ng mga flash drive, basta mga accessories sa or mga gamit sa computer, keyboard, mouse, mousepad, flash drive, yun, memory card, doon. Sobrang sikat yun nung high school ako. Halos doon ako bumibili talaga ng mga gamit kasi mura, no? Mura doon sa CDR King. Ayun yun. Ngayon kasi wala na, so baka yung ibang viewers natin, subscribers natin hindi na familiar dun sa CDR King. Pero for sure naman, yung iba nating nakasubaybay is alam yung CDR King, no? So yun, doon nag-umpisa yung mga nagustuhan kong punches ni Icarus, and binalanse ni Icarus yung verses niya dito. Malinis, unang-una syempre yung linis ng performance, I'll go for Icarus doon. Sa dami ng punches na tumama kay Tip CD, kay Icarus din yon. Sa dami ng effective jokes, effective bars, effective lines, Icarus din yun. So overall, sabi ko nga sa inyo, yung round 1 ni Tip CD is hindi ganun kalakas yun, plus nag-joke pa siya, plus may mga stutter pa siya, plus hindi niya pa na-close ng maayos yung round 1 niya. So malinaw yung round 1 na ibibigay ko kay Icarus. Siguro naman hindi na natin kailangang pagdebatihan pa yung round 1. Malinaw yon, kay Icarus yon sa maraming aspects, no? Syempre i-respect natin yung linis ng performance ni Icarus. Sobrang linis nun, na sobrang unfair naman kay Tipsy kung bibigyan natin ng pantay na score yun or ibibigay pa rin natin kay Tipsy, 'di ba? So wala tayong bias sa channel natin kung paano natin na
napanood, kung paano natin nakita, paano natin napakinggan yung verses or yung rounds ng both MCs, doon tayo magja-judge or bibigyan natin ng judgment yun. And para sa akin, kay Icarus yung round 1, nagustuhan ko yun, sobrang balanse, ang ganda ng mga jokes, ang ganda nung parody niya sa mga lines ng Team SS, 'di ba? Yung nakalaban mo lang si Looney, bakit si Scientific na ba yung, 'di ba? Yun, ano yung mga linya yun ng ng Team SS kay team versus Team LA sa 2x2. Nagustuhan ko yung pag-parody ni Icarus doon. Basta maraming punches si Icarus na para sa akin kumonekta kay Tipsy D. May mga wordplays din na connecta rin kay Tipsy D. Unlike kay Tipsy D, ang daming dapa talaga doon, tas ang dami niyang mga linya na ineffective kay Icarus. Yun lang. So it's a 10. Malayo to. Hindi, joke lang. 9-7, hindi ko muna ipe-perfect si Icarus dito kasi nagbanggit siya kanina ng mamimersonal ako sa round 2. So I'm expecting na mas powerful yon, mas mabigat yon. So ire-ready ko lang yung score sa pinakamataas sa round 2. Pero kung ma-absorb natin yung round 2 niya ng katulad sa round 1, bibigyan pa rin natin ng 9 yun. Pero sa ngayon, isa 9-7 in favor of Icarus sa round 1. And round 2. Time! Pangalawang banat para kay Tipsy D. Yo! Yung ibang punchlines mo galing sa text coach. Ikaw dapat ang makasuhan ng plagiarism na may kasamang libel. Huwag ka na umasta na Angel porque pangalan mo Michael. Tipsy, Devil versus Angel, yan bang gusto mo na title? First I will drag you to my hell, tupo ka sa akin Saint Michael. Sa Bible history, panalo ka. Pero sa battle with Tipsy D, loko, madali ka lang isapaw. Dahil sa lasinggerong paningin, tuwing nagsasalin ng gin sa logo, demonyo yung nasa ibabaw. Kaya nung nalaman kong Angel yung kalabang ko, yung pag nagsasali ng jeans sa yung demonyo nasa ibabaw. So hindi ko alam kung dito galing yung linya ni Jonas nung laban nung ahon yun. Hindi ko na alam kung anong ahon yun. Basta laban nila laban ng Jonas Lipcram and Motsur, 'di ba? So may ganong linya si Jonas kasi parang minak niya yung line ni Surhenyo laban kay Mot. Nag-connect na. So ayun naman talaga yung pinaka nun. So explain ko lang, no. Unahin natin yung may linya si Sur kay Mot nung Isa Buhay 2017 na pag binaliktad daw yung bote ng Jin is yung demonyo yung nangingibabaw. May ganong linya si Sur nun. Tapos, nung naglaban yung Team LJ versus Team MS, Motsurhenyo, may linya parang minak yon ni Jonas, no? Minak ni Jonas yon, yung linya na yon na nung siya daw yung demonyo na kapag basta yung ganon, hindi ko na matandaan kung ano yun. Tapos minak lang nila nilang ng Team LJ na yung Jin natapon. So ganun yung naging banat ni ni Jonas. So di natin alam kung dito galing yung linya ni Sur, 'di ba? Di natin alam kung dito galing yung linya ni Sur na kay Mot. Pero syempre nauna yung battle na to. So hindi ko naman sinasabi na nagaya or ginaya. Siguro coincidence lang, no? Kasi since nga ang estilo ni Mot is palindrome or anagram, nga baliktaran, siguro naisip lang din ni Suryon. And yun. Tuhod ko di man sa ibabaw. Tuwing nagsasalin ng Jen sa logo, demonyo yung nasa ibabaw. Kaya nung nalaman kong Angel yung kalabang ko, yung tuhod ko di man lamang nangatugto. Dahil pagkatapos ko sa Jen, napakarami ng San Miguel ang tinaob ko. At yung pangalan mong Icarus, hango sa birdie. Yung pagkalalaki mo, hindi tiyak. Tinawag mong virgin si Elias, ikaw yung wala pang nabibiyak. Tapos sasaksakin mo ng ice pick si Rani Boy? May kaso yun. Uulitin ko, yung pagkalalaki mo, hindi tiyak. Kasi alam naman nating lahat na ang ibon na may layang lumipad pag kinulong mo ay iiyak. Kaya yung kinakatakot akong MC,
Tama ka, not your type. Kasi mauuna ka lang sa akin kung find your height. Sir Enigma, kung puro duwende kaharap ko, hindi yun alright. Kaya wag na kayo magtaka kung ba't kinagat na lang yung mansanas ni Snow White. Pinili niya na lang mamatay. Yo. Yo. At yung si Notorious, yung lalim, balon na. Ikaw yung lalim mo, hindi pa lagpas kalahati ng timba. Ako kabilang globo na tagos pa. Hindi. Kaya ko pang laliman hanggang si Atlas mahati sa gitna. Yo. Dahil sa taba ng utak ko, walang tumatalab na diet pill. Tila ako'y sunlight sa vampira, yung mga tinapat sa akin laging kill. Kaya Sir Enigma, maraming salamat sa binigay mo sa akin package deal. Pagkatapos kong i-chop-chop ang manok na to, panalo na ako, may uwi pa akong bucket meal. Yo, at hindi ko talaga kapantay ang utak mo, hindi pa nga yan lagpas sa dibdib. Paulit-ulit na lang ang sinasabi ng iyong gas-gas na bibig. Alam mo ba kung ba't nabiwili sa akin ang fans makinig? Kasi bawat linya ko breathtaking, parang last-last sa leeg. At tinawag nga na super rookie si Tipsy. Kaya this rapper is envy. Pues wala akong mercy, this battle ain't friendly. Madali ka lang itao, parang battle ng MP. So ayun pala yung this rapper is envy. Yun pala yung minak ni Loons nung laban nila ng isa buhay sa Emmys. Yun. Dito pala yun. Akin ang fans makinig. Kasi bawat linya ko breathtaking, parang last-last sa leeg. At tinawag nga na super rookie si Tipsy. Kaya this rapper is envy. Pues wala akong mercy, this battle ain't friendly. Madali ka lang itao, parang battle ng MP. Uubusin ko mga bars mo, parang battery empty. Kaya huwag ka na magpaka-smart, son. Kasi yun ang aking TM. I will put my cell phone in your mouth at ipuputok ang aking Siemens. Yo, yung motto ni Icarus at network companies are exactly the same thing. Kasi sabi niya, connecting people from his mouth to your dick is simply amazing. Technical. Estudyante, ako yung bully na kaklase. Wala akong pake kahit sa guidance paabutin. Kukunin ko wallet mo sabay sapak sa bibig. Wala ka ng baon pero may allowance ka sa ngipin. at habang kumakain ka ng tanghalian sa kantin, babasagin ko sa ulo mo yung glass plate. Sabay babalikin ko yung leg mo. Yun ang tinatawag na lunch break. At habang pinagtitinginan ako ng mga tao sa paligid na para bang celebrity, sasaksakin kita sa utong, iiwanan kitang nakahawak sa dibdib, parang flag ceremony. At iihiyan ko yung bangkay mo bago pa nila isakay sa stretcher. Tapos mag-iiwan ako ng note na nakasulat, isusunod ko na yung teacher. Ooh. Okay, so speaking of teacher, so he's talking about Balakid. At alam ko nangyari yon ng Ahon 5 ata or Ahon 6, hindi ko lang matandaan. Pero grabe yung winning streak ni Tipsy din nun kasi alam ko 8-0 siya nun eh. At si Balakid yung unang nagbigay ng talo kay Tipsy D. So ayun. Pero going back, round 2 ni Tipsy D, don't get me wrong, malakas yung round 2 ni Tipsy D, pero hindi pa rin ako na-satisfied sa performance ni Tipsy D kasi hindi siya ganun kalinis, no? Sa linis ng performance kasi magmamatter lahat para sa akin. Even hindi kasi para sa akin katulad nito, malakas yung ibang mga linya ni Tipsy D. Hindi ko naman dinidisregard yun. Aminado naman ako doon na solid yung ibang linya ni Tipsy D dito, pero kung ganito yung performance niya na may pagka-dumi, may pagka on and off, may pagka high and lows, may pagka basta hindi pantay, no? Kumbaga malakas yung next, malakas yung current, tapos yung next na mga linya hindi ganoon ka-effective, tapos yung next na linya hindi ganoon ka-effective, tapos lalakas ulit. Hindi consistent, no? Hindi consistent yung performance ni Tipsy D. Rounds 1 and 2 na yung nakita kong ganoon. Hindi rin siya ganoon kalinis. So ayun lang yung napansin ko. Round 2, di hamak na kung titignan natin yung returns, mas okay yon, mas malakas yon, pero hindi pa rin kasi ganoon kalinis eh. 'Di ba? So malaking factor para sa akin yung linis ng performance sa battle. So yun, Icarus. Time! Pangalawang banat para kay Icarus. Yo.
Check. Yo, nung uli tayo naghaharap, di ka lang tipsy. Overdose ka pa ng cocaine. Nakaisang case ng coke ka ba? 5 on 5 na nga, choke ka pa. Tapos sabi niya nun, veterano ang galawan parang Jeremy Lin. Baka Alfredo Lim. Comment mo sa pako. Pupuruhan kita maigi nerdo. Sakto, lahat ng elemento nilagay ko sa akin berso. Tiyempo, may minus armor pa nakadeso. Nung tuon tumataba daw ex mo. Pag sumigaw ka sa puso niya may echo. Bibigyan kita ng memo. Kaming nasa baba, wag mo minamaliit. Karamihan sa amin malupit. Papakitaan kita ng demo. Sa akin ka pa lang di ka naaabot kay Delo. Ate, kung pektusan kita. Di porkit mukha kang member na One Direction na Chipmunks version na nakakabilib ka. Makinig ka, tapos na ang oras sa mga overrated. Panahon na ng mga underrated. Hindi porket nasa tuktok kayo ay magmamaangas na. Hindi lisensya katayuan nyo sa liga para magmataas ka. Ngayon sasabihin ko yung parehong alam natin. May mga ibubulgar ako unti-unti kitang wala sa akin. Di ba ng 2x2 Sony nakita tayo sa labas pa simple ka ng hamon sa akin? Testigo din si Kuya Kebs, tanga. Presintuan na lang kayo ngayon. Alam ko na kasi balak mo sa liga. Pagka-upload pa lang nung laban ko kay Elias, gusto mo na akong hamunin pero papadaan mo kay Enigma. Ano, tatalunin mo ako habang maaga? Pero yung balak mo bilang nawala. Wala ka kasing napala. Nung hinamon na kita on cam, wala kang nagawa. Real talk, Mark, yung bastos na nag-flip top sa Showtime na taga-Orani Bataan. Yung dumungi sa pangalan ng liga. Kilala mo, di ba? Kagrupo mo, di ba? Bataan hip-hop movement, di ba? Huwag kang maging pipi at bulag. O, andito si Enigma, hindi mo sasabihin? Hindi mo aaminin? Duwag! At yung nobya mo, bakit mahilig sa Mark? Hindi na ako magtataka kung si isa niya yung mga katunog mo. Una si Batas, pangalawa ka, huwag ka na magtaka kung si Apex na kasunod mo. Hindi ubra mga punchline mo sa mga heavy bars ko, walang chance tong si Tukmol. Sa sobrang bigat, di na balance, lahat mga out of balance ka, tol. Kahit gano'n pa kayo katibe ng mahal mo, paghihiwalayin ko kayo ngayon, parang entrance ng mall. At ang pagiging abakadas mo, lait ka. Inang ganda nun. Ngayon lang ako nakarinig ngayon ko lang narinig yung ganong linya. Sa dami nating battle na ni-review, Underground, PSP, Flip Tops, Nugan, nagustuhan ko yun. So, simple, no? Hindi nga yun na, na parang natulungan nga yun ng crowd, pero ang galing, no? Ang galing lang kasi, parang sabi niya doon, pipilitin ko kayo Wait lang ulitin natin. Balance, lahat mga out of balance ka, tol. Kahit gano'n pa kayo katibay ng mahal mo, paghihiwalayin ko kayo ngayon, parang... Yun, kahit gano'n pa kayo katibay ng mahal mo, paghiwalayin ko kayo parang entrance ng mall. Inang ganda ng linya na yun, tol. Hindi ko pa yun narinig sa ilang videos na na-review natin sa channel natin. I think we have 700 plus review videos, pero ngayon ko lang narinig yung ganun, no? Tama nga naman, no? Syempre kapag papasok kayo ng mall, kailangan nyo maghiwalay, 'di ba? Kasi iba yung guard sa lalaki, iba yung guard sa babae. Pero may ibang mall naman na kapag sobrang dami ng tao na pumapasok sa mall, is pinag-iisa na lang na kahit babae or lalaki, isang guard na lang yung magkakapkap sa inyo. Pero ang ganda nung linya ni Icarus na yun, no? Galing nun, men. Nagustuhan ko yun. Entrance ng mall. At ang pagiging abakadas mo, lait kada bara ko sa mga bara ko. Kada bala ko ang siyang bara sa bawat bara mo. Tobyang alak mo. At computer technician ka, di ba? Ako man, di ko akalain na ito ng aking megabyte. Pag kinagat mo ko yun ay megabyte. Kung feeling mo icon ka, shut up. Ramdam mo na dapat nasira ng mga plano mo kahit meron ka pang backup. At sa backstage kayong pinaka-sweet na couple. Cute. Kung dinamay ko siya, magalit ka na. Kung gusto mo ng gulo, isang bala lang to para maayos na to. Madali ka lang i-troubleshoot. At personalan na to just in case. Ako'y nangolekta ang database sa pagkatao mo. Tipsy, di romansahin mo na lang sarili mo. Kung computer technician ka, alam mong pinapatay ka na lang sariling trabaho mo.
akong sulatan. Huling banat para kay Okay, so sabi ko kanina sa round 1, nireserve natin yung 10 points sa round 2 ni Icarus dahil sabi niya mamimersonal siya doon, and parang nagkamali tayo doon sa take natin sa round 2 ni Icarus dahil yung nandun yung personals niya, pero I think inside yon, no? Parang sila lang yung nakakaalam nun kasi about sa grupo na Bataan Hip Hop Movement. So I don't have any idea on their group or on Tipsy's group. So medyo hindi tayo nakarelate sa banat ni Icarus na yon. And yung sinabi ko na pinakamalakas na linya ni Icarus na kahit gaano kayo kadikit or kamahal yung paghihiwalayin ko kayo sa parang entrance ng mall, para sa akin ayun lang yung pinakamalakas na generate or na execute ni Icarus na linya. Pero para sa akin sobrang powerful naman nun, no? Parang kumbaga sa isang linya na yon, parang ayun yung naging nagbuhat sa buong round 2 ni Icarus. Pero hindi to yung ina-expect kong round 2 ni Icarus. Akala ko magiging mas brutal or mas mabigat na mga verses yung maririnig natin, pero medyo hindi yun yung nangyari. Then sa part naman ni Tipsy D, sabi ko hindi pa rin ganun kalinis, pero kung ibabalik nyo kung ano yung sinabi ko doon sa round 2 ni Tipsy D, sabi ko mas malakas yung round 2 ni Tipsy D compare sa round 1 niya, mas kumokonekta, mas mabigat yung mga suntok, pero ang naging case lang naman sa round 2 ni Tipsy D is hindi pa rin ganun kalinis. So naglaban dito yung bigat na mga linya ni Tipsy D versus sa linis ng performance ni Icarus sa round 2. Kasi kung pagbabasihan natin yung content, pipiliin ko si Tipsy D doon. So ganito yung naging ganito yung naging hatol ko sa round 2. Sabi ko nga, haymakers, punches, effective lines versus linis ng performance ni Icarus. So kung pagtitignan natin both lines, halimbawa yung bigat ng yung bigat ng mga linya, yung effective na mga punches ni Tipsy D, kung ilalatag natin yon sa or hahanapin natin yung ganong category sa round 2 ni Icarus, hindi natin ma-meet yun kasi hindi naging ganon kalakas yung performance ni Icarus sa round 2. And kay Icarus naman, yung naging panlaban naman niya dito is yung linis ng performance. Kung hahanapin naman natin yung linis ng performance ni Icarus sa round 2 ni Tipsy, is hindi rin natin ma-meet yun kasi nagkaroon nga ng mga slip up si Tipsy D sa round 2. So it's haymakers, punches, effective lines versus linis ng performance. Gaya na sabi ko sa inyo, sobrang nagmamatter sa akin yung linis ng performance sa battle. Pero if malinis naman yung performance mo pero walang ganun kalakas na linya, wala rin yun, no? So kailangan pa rin nating hanapin yung pinaka core, yung pinaka balance, yung pinaka focal point ng round 2. So I think na yung bigat ng mga sulat, ayun yung naging factor para ibigay ko kay Tipsy D yung round 2 sa score na 8-7. So mababa yung ibibigay ko kay Icarus dito kasi para sa akin ang lakas ng round 2, ang lakas ng round 1 niya, pero pagdating sa round 2 medyo nag-decline yung power, pati yung content, pati yung sulat, medyo bumaba lahat yun. So lumagapak yun sa from 9 to 7. So sayang kasi ready na akong ibigay yung 10 points sa kanya sa round 2, but hindi nangyari. Pagdating naman sa performance si Tipsy D, binigyan natin siya ng 8 puntos sa round 2, but pagdating sa round 3, para sa akin yung performance kasi ni Tipsy D sa round 1 tsaka yung performance ni Tipsy D sa round 2 is parehas eh. Nagkaroon ng slip ups, nagkaroon ng mga stutters, di ba? Same. Pero ibibigay ko yung round 2 kay Tipsy D sa score na 8-7. Yun, mas naging effective lang, mas naging mabigat lang yung mga punches ni Tipsy D dito. Tipsy D dito compare sa writtens ni Icarus, pero malinis na performance. So kung ibabalanse mo yon, mas lamang pa rin si Tipsy D doon.
Okay? Kung babalik naman tayo sa round 1, kasi baka questionin nyo na malinis yung performance ni Icarus sa round 2 Malinis naman yung performance ni Icarus sa round 1. Bakit si Icarus yung binoto ko sa round 1? So magkaibang story yung round 1. So ulitin ko i-recall natin para lang mas klaro sa inyo. Yung round 1 masyadong iba yon. Okay? Yung round 1 ni Icarus, pasok lahat yung mga bar niya doon, pasok lahat ng mga jokes niya, malinis yung performance. Kumbaga almost perfect na yun almost perfect na yung performance ni Icarus sa round 1. Kaya nga sabi ko supposedly 10 points yun, but ni-reserve ko yung 10 points sa magiging round 2 niya kasi nga akala ko papalo dun yung mga real talk na makaka-relate tayo. So malinaw, yung round 1 ni Tipsy D, ang dami niyang stutter dun at hindi ganon ka-epektibo yung mga punches niya. Kaya binigay ko yung round 1 kay Icarus. So sana naintindihan nyo at klaro yun sa inyo. Pagdating sa round 2, ibang story na naman. Malinis yung performance ni Icarus pero hindi ganun kalakas yung mga banat niya dito. Although pumasok na siya sa mga personals, pero hindi natin ako personally hindi ko maintindihan yun kasi parang about sa grupo and wala naman akong idea sa grupo nila. Pagdating sa round 2 naman ni Tipsy D, mas naging powerful yon kasi mas kumokonekta na yung mga bara niya. Although andun pa rin yung mga slip ups, andun pa rin yung mga stutter, pero mas kumokonekta na yung Tipsy D. Sa madaling salita, dumedirekta na yung mga punches ni Tipsy D kay Icarus. So ganun yung explanation sa both rounds. Okay, so klaro. 9-8 sa round 1 Icarus, 8-7 sa round 2 Tipsy D. So ano yung score? 16 all, 'di ba? Kasi 9 sa round 1, 7 si Icarus sa 2, 16. Tipsy D 8-8, so 16. So pwede na natin i-disregard yung first 2 rounds, then we'll go to round 3 as a decision round. Let's go. Sana naintindihan nyo yun. Klaro naman siguro yung pagkaka-explain ko. Sana. Tipsy D. Yo. Kung sa Cavite ginanap to, mas mamahalin pa rin ng mga taga Cavite yung estilo ko. Insecure ko lang. Kasi kasinta ko yung pinakamaganda sa distrito nyo. Yo. Sige na nga kayo, nanalo ng 5-on-5 noon. Pero wala naman nagsabing hindi pwede gumante, di ba? Gagawin ko naman 5-on-1 ngayon. Tapos missile. Hoy, missile! Sobrang kuripot mo, pati ngipin mo may diskwenta. Pakamatay ka na lang din, sumunod ka sa idol mong si Chris Benoit. Hoy, Saito! Panay ka nagsalitang mula sa aking isip. Ungas! Ba't di ka pa kilabutan? Wala ka namang isip, yung mga sulat mo, panay mo kinakalimutan! Hoy, batang rebelde! Sinong niloko mo? Yung edad mo humigit na sa 20. Hanggang ngayon, virgin ka pa, dapat pangalan mo matandang inosente! Sino pa? Rapido! Hoy, Rapido! Taminaw ka tumawa. Kung pabilisan ang salita, panalo ka na. Pero wala pa rin yung pagka-rapido mo. Lumuhod ka sa harap ko na masukat mo ang pagka-rapido ko. Hoy, Icarus! Talaga palang sira... Talaga palang sira ulo ka, no? Fuck you! Wag ka na... Talaga palang sira ulo ka, no? Fuck you! Hindi na dapat nagiging choosy ang mga unano like you. Naghahanap ka pa talaga ng babaeng mataas ang IQ. Kapal lang mukha yung height mo nga, di ba tumaas sa 5'2"? Isa pa, mukha kang titing naka-side view. Kaya naman sa mga babae, 0 ang kota. Alam ko rin sa Cavite, bayani si Emilio ng sobra. Sumugod ka sa digmaan ng salita kahit alam mong dito, baon ka. Huwag ka nang magpakabayani sa rap battle, Icarus, isa ka lamang hero sa Dota. Computer games pala, computer games. Pwes mali ka nung napili mong MC name, partner. Kasi hindi lang ako sa alak magaling, isa rin akong game master. Kaya, Super Mario, yung 100 lives mo, madali lang i-kontra. Isa ka lamang game boy, ako ay bomberman na hindi nauubusan ng bomba. Tinanong ko sila kung kaya kitang i-knock out. Sagot nila, sure, you can. Cause I never back down, I forward punchlines na parang Hadouken. Sa pool. Yo, at isa ka lamang Angry Bird, Icarus.
O sa mga hindi nakakaalam sa ginawang atake ni Tipsy D doon, ha. Street Fighter po 'yon kay Ken tsaka kay Ryu na ano na yung Hadouken tsaka Shoryuken. So ayan sa Street Fighter. Basag itlog mo sa akin kahit walang bad, piggy. Kasi mula ako sa lugar kung saan lahat ng Resident Evil. Ikaw bakla mula ka sa Vice City. Kaya hindi mo maka-counter-strike yung mga tira kong nagdudulot ng Max Payne. And I will take your head. Sa ika-4 na Call of Duty ko sa battlefield ng flip-top, pinatay kita. I already left for dead. Galing. At totoo, ngayon sa mga di nakakaalam, ngayon November, 1 taon na ako sa liga. Ibig sabihin, this is my sophomore year. Dos por dos pa lang, tinuring na ako na isa sa mid-tier. Overrated na nga akong overrated, pero ginagalingan ko naman bawat laban ko, kaya mahiya ka. Kasi hindi ako katulad mo, naghahamon ng mas malaking pangalan para makilala. Ha? At ako, uhaw sa tagumpay, ikaw uhaw sa atensyon. Sa Team Calabarzon, ikaw yung pinakabutaw sa dibisyon. Yung paghamon mo sa akin ang pinakamalimong misyon. Tawagin mo na din akong guro, kasi ngayong gabi tinuruan kita ng leksyon. Yo. Fuck. Teka lang. Yo, pinahamak ka lang naman ni Balakid sa akin eh. Pero sinunod mo pa rin. Kasi siya yung general at ikaw yung katapunero. Kung talagang taga Cavite ka, dapat matagal ka ng pumereno. Kasi naulit lang ang kasaysayan, ito ulit ang senaryo nung pinapatay ni Emilio Aguinaldo si Andres Bonifacio. At yung sinasabi mo, content over multi, bars over jokes, jokes over bars, tangina, huwag nyo nga lokohin si Tipsy D. Puro kayo gimmick yan ang napapansin ko sa liga recently. Puro kayo formula para pagtakpan ng inyong disability. Tandaan nyo, ang tunay na MC, kayang i-showcase yan lahat, matuto kayo ng flexibility. Time on. Ang haba ng choke niya doon. So, hindi natin pwedeng i-disregard yun. Hindi natin pwedeng sabihin na okay lang yung choke na yun kasi malakas naman yung round 3 ni Tipsy D. Hindi. So, nag-choke talaga siya doon. So, yung round 3, pinaka-crucial kasi yung rounds 1 and 2, parang dinisregard na natin yun kasi round 1 Icarus, round 2 Tipsy D, then sa scoring is 16-16. So, pwede nating di natignan yun eh. Yung round 3 na lang yung tignan natin, pero yung round 3 pa ata yung pinaka magiging crucial talaga sa lahat. Pakinggan muna natin yung Icarus sa round 3. Tapos, judge natin. Lul. Yo, game. Sa labang to, alam kong titirahin mo si Balakid. Pag gusto mo siyang hamunin, sisirain ko karir mo, boss. Kung gusto mo siyang labanan, magkita tayo next year sa 2x2. Akala ng iba ko ng hamon, ikaw nga nauna. Kung gusto mong labanan ng guro sa estudyante ka muna. At binenta ka sa akin ng mga kasamahan mo sa kasamaang palad. New Improvdelo, wala kang utang na loob, kailangan mo na magbayad. Di naman ako galit sa'yo. Gusto lang kita lagpasan. Kahit mga paa natin nag-uunahan sa paglakad. Kahit magmukhang palengke to sa kakamura mo, kahit magmura ako sa'yo, hindi ako hihingi ng tawad. At ilabas mo ngayon tunay na kulay mo. Pag pinatungan ko ng halaga pagkatao mo, pwede mo nang ibuwis ang buhay mo. At teka, mga kabaryo mo ba pumunta? Lagot ka, ngayon tapos ka. Payat ka pero malaki tiyan mo, di naman sa nanghuhusga. Isang dokot ng bulati lumabas sa pet mo nung ikay pinurga. Ginagawa mo ba yung ulam pag wala kang makain? Pag nangangawel yung bulati, ginagawa mong pain? Wala kang word of wisdom, wisdom tooth lang meron to. Dilaw na nga ngipin mo, bluetooth na lang kulang sa'yo. Teka, baka kala mo kinukumpetensya kita. Nagkataon lang kasi, kung papa ang unang salita na natutunan mo sa akin, mama, mamamatay ka sa akin ngayong gabi. Yo, bibigyan kita ng advice, sir. Maninibago ka sa akin parang estudyanteng transfer. Hindi illusion lahat, hindi ako si Phantom Lancer. I eat more pussy than a cervical cancer. At ihiramin ko linya ng anonymous hacker. Boses ng Calabarzon, expect us! Ako ang kasagutan sa bawat katanungan ng mga rapper. Tawagin mo akong bansa kung square root of answer. Teka, ikaw yung waiter sa Vans, square root of answer. So, yung logo kasi ng Vans, diba? Parang letter V, tapos letter V, tapos yung answer is nasa loob ng basta alam niyo naman yung logo ng Vans, 'di ba?
So, sa imagine niyo yung logo ng Vans, tas sa math may square root, 'di ba? So square root of answer. So ang ganda nung nagawa ni Icarus na doon, na laro doon sa square root of answer sa Vans. So solid 'yun. Ang ganda nung nagustuhan ko 'yon. The Last Supper. Ako ang kasagutan sa bawat katanungan ng mga rapper. Tawagin mo akong bansa kung square root of answer. Teka, ikaw yung waiter sa The Last Supper. Yo, magpakamatay ka na lang, baka sakaling kilalanin maging national artist ka. Bibigyan kita ng tip kung paano tumapos ng kalaban, kung paano kita tatapusay, malay mo makaiwas ka. Tip A, titirahin kita ng sunray na ala laser A, kaya pumili ka na ng other way. Tumutunaw ako ng bagay parang Icarus sa die another day. Kahit sa Dota ako'y mala supernova, kahit TNT ang sakap mo para mag-explode. So sabog ka sa akin kaya umalis ka dito. Pumunta ka ng BA pero magtago ka doon, di tayo magkaalyado. Ala Antonio Banderas, papatay ako ng desperado. Teka lang. Tip B, ikaw Bugs Bunny na lombak. Pwede ba yun? Ikaw Bugs Bunny na lombak, bububugin kita la ombak. Yung ubos ang laki na track, gagawan ko ng music video. Ipapagulpi kita sa kanila, yun yung MTV. Magsusot ako ng stethoscope, yung naghihingal ng puso mo, gagawin kong MP3. Ano? Yo, etong sasabihin ko, teka lang, kaya pag-isipan mo agad. Tip A o tip B, mamaya na yung tip C o gusto mo tip D, all of the above. Kaya ito, itong sasabihin ko, alam kong mabilis mo maiintindi. Alam kong familiar ka dito pero gagawin ko sa'yo ng mas matindi. Kasi panakibutas ka lang sa larangan kasi mga kanta mo puro lang cover. O ito, Tip CD and Friends Massacre in Teletubbies Order. Yo, lalamunin ko ng buhay mga kagrupo mo pag di ako busy. Ito na yung tipsy. Lulunurin ko sa dipsy tong si tipsy. Think isipin mo mabuti bago ka mablangko. Ito na ang huling sargo. Tapos yung mga syota nyo na lagi na lang nakasando. Po, kinain na papagangbang ko sa buong kampo. Kaya ulitin ko in remix. Isipin mo mabuti bago ka mablangko. Ito na talagang huling sargo. Tapos yung mga syota nyo na lagi na lang nakasando, ipapagambang ko ba sa kampo? Hindi! Para magarbo si Enigma na mismo titira sa kwarto habang pinapatumbungan kita kay Saito. Tapos dinamin mo si Balakid. Yan ang pagkakamali mo. Palibasa, produkto ka ni Saito at negatibo. Yeah. Teka mo ba? Yo. Di ako namangha. Papatulan mo pa si Rapido, aminadong bakla. Ay. Lift up, magingayo! Okay. So, inadikit yung round 3. Kahit hindi ko natignan yung first 2 rounds, pero yung round 3 sobrang dikit. Pwede kong ibigay ng tie yung battle na yon. Actually, dalawa lang yung choices ko sa round 3. It's either ibibigay ko yun kay Icarus or itatabla ko. Kasi ang haba kasi nung sabi ko nga sa inyo, even non-tournament battle to, kailangan ko pa rin maging mabusisi sa details ng battle para maganda yung maging judgment natin at 'di ba? Okay, so Tipsy D sa round 3, ang dami niyang mga mabibigat na linya, ang dami niyang effective lines, ang dami niyang haymakers, ang dami niyang punchlines, 'di ba? So well constructed din yung round 3 ni Tipsy D. So malakas 'yon. No, hindi natin pwedeng i-disregard yung writtens ni Tipsy D, malakas 'yon. Pero kailangan pa rin natin syempre yung counterpart ng naging outcome ng or yung result ng round 3. Andun kasi kaakibat din kasi ni Tipsy D, nag-joke. Kaakibat din kasi sa performance ni Tipsy D sa round 3 is yung mga chokes, yung mga flat moments, yung mga dead air. So kailangan mong balansehin yun, no? Even malakas yung round 3 ni Tipsy D, kung may ganong performance, naging lousy, no?
or naging drag, ay hindi naman siya naging dragging naging madumi lang, no? Kailangan mo i-meet halfway yung dumi tsaka yung ganda, no? Kailangan mong i-balance yon para makapag-up ka sa magandang or deserve na score ni Tipsy D. So para sa akin, hindi ko na yun kayang, or hindi ko na pwedeng i-10 points yung Tipsy D sa round 3, at para sa akin hindi ko rin kayang i-9 points si Tipsy D doon, kasi ang dami nga niyan choke, ang dami niyan slip ups, at sobrang baba naman kung bibigyan ko ng 7 points si Tipsy D doon. Kaya para sa akin, round 3, bigyan natin ng 8 puntos si Tipsy D doon. So final score is 24, all 3 rounds 8 points. Sabi ko sa inyo, kahit di na natin tignan yung first 2 rounds pero kung ipipilit nyo na tignan ko yung first 2 rounds or yung all 3 rounds ni Tipsy D, naging pantay-pantay yun, no? Magandang performance, magandang mga linya, well constructed, madadapa, tapos set up ulit, may suntok, tapos magchuchok, may stutter, may slip up. So ganun all 3 rounds ganun yung naging story ng round 3 ni Tipsy D. Then pagdating sa round 3 naman ni Icarus, akala ko, sabi ko nga sa inyo, it's either tabla or kay Icarus yung naging choices ko. So mga first half ng round ni Icarus sa yung first half ng round 3 ni Icarus, so nakapag-come up na ako na if magtutuloy-tuloy yung ganong performance ni Icarus, itatabla ko yon, hanggang sa narinig ko yung Teletubbies, in Teletubbies order. So alam ko, nag-comment ako doon ng patay. So nakuha ni Icarus yung part na yon, and hindi pa doon natapos lahat, kasi nagsunod-sunod pa yung mga punches. Direkta kasi yun direkta kasi kay Tipsy D lahat 'di ba? Yung choices na tip A, tip B, tapos tip D, mamaya na yung Tipsy. Tapos basta ang ganda ng construction ni Icarus sa round 3 niya. Even naging slow start siya slow start yung yung round 3 ni Icarus parang yung first half ng round 3 niya medyo slow pa. Tapos pagdating sa round 3, second half ng round 3, doon na pumalo yung mga effective na bars, effective na jokes, effective na lines. So ibibigay ko yung round 3 kay Icarus sa score ng 9. Dikit lang to, pero ang boto ko dito is Icarus, no? So 16 plus 9, 25, 16 plus 8, 24. So dikit, 25 to 24 kay Icarus yun. Compare round 2 and 3, 1 and 3 binigay natin kay Icarus, 2 kay Tipsy D. Pero kung titignan natin siya as a whole battle, yung Tipsy D consistent dupe, andun yung dumi, andun yung linis, andun yung punches. Basta kung ano yung pinakita ni Tipsy D sa round 1, ayun lang din yung pinakita niya from round 2 and 3. So hindi siya nakabawi doon, hindi siya nakabawi in terms of linis ng performance, hindi yun at ayun din. Kay Icarus naman, kung titignan niyo yung all 3 rounds niya, sobrang lilinis, sobrang direkta kay Tipsy D lahat. Yung mga jokes effective, yung mga bara, yung mga line marking, yung mga parody, pasok So kahit ako titignan ko siya as a whole, kay Icarus talaga yung battle. So ayun, I think naging madaldal naman ako sa review natin sa battle na to. I'll go for Icarus sa battle na to. Tipsy D versus Icarus, isa pang mag-ingat, flip top! Ang desisyon, dikit na dikit, 3-2, Tipsy D. So, ayun, deserve naman ng dalawang MC yung 3-2, pero Icarus yun para sa akin. Kaya wala kaming
samahan wala kami samahan. Best friend pa rin kami. Kiss nga. Una sa lahat, napakahirap i-judge ng battle na to. Ang ina sobrang hirap. Hindi ako makapili sino. Siguro binasi ko na lang sa round 1, bibigyan ko kay Caris. Sa round 2, kay Tipsy D. Sa round 2 kay Tipsy D, sa round 3 kay Tipsy D. Kaya 2-1 para kay Tipsy D. Siya nga pala siya, tapos pala sa mga lahat. Ikaw pa ko sa lahat. Sa Demo Power. Stop. Zero Hour Download Crew. I'll be honest with you, actually mahirap i-judge yung dalawang mabibigat na MCs. Dalawa sa mga hinahangaan ko na mabibigat na MCs talaga. Sa akin sana, I'll go for tie sana kasi sabi niya na wala daw tie. Binasa ko na sa mga references ni Tipsy D, pero actually para sila mabibigat yung references, yung rebuttals, pero still voted for Tipsy D dahil sa lyrical content and wordplay niya, everything. Pero props to Icarus, magaling na bata. No Target, Better Than Ever shirt and album, parating na. Palabas na. Evento ko pala. Ayun, sa battle na yun, pakita ko yung ano, pantay. Pero binoto ko, kailangan bumoto eh. Tay para sa akin, kaya lang, kailangan bumoto. Binasa ko na lang doon sa choke ni Tipsy D. So, para sa akin, si Icarus na nanalo. Icarus ang binoto. Okay. Although, pantay talaga. Wala akong magagawa eh. So, kailangan pumili. So, binasi ko lang sa parang knockdown yung bilang. So, dinagdagan ko na 2 points si Icarus nun. Parang gano'n. Icarus. Tuwing Bolby Farm, Pamadog, 6300 crew, and Omar Naglayan, salamat sa tugtog, Franklin Horton Organization. Ito yung ano ko, sa round 1, nilagay ko kay Icarus. Yung saksakan to, 6 na saksak na galing kay Icarus at 2 saksak lang sa kay Tipsy. Sa round 2 naman, Tipsy, 5-4. Okay. And then sa round 3, medyo ano yun, Dikit eh. So, dapat sana tabla. So, nag-tipsy ako sa round 3. Kaya dapat sa sakla. Sa tapo. So, tipsy. Tipsy. Icarus. Round 1 and 3 kasi... Batas, round 1 and 3 Icarus. Ayun din yung boto ko. So, ayun. Halos pantay naman sila sa Gaderia, pero round 3 marami na sayang si Tipsy D dahil tinira niya yung Oo. Oo pala. first round. So yun, so lang bumawi para kay Notorious. Oo nga pala, nawala sa isip ko yun, no, na pinalatan pala ni Tipsy D yung ibang battle MC dun sa Calabarzon Division. So ayun, isa pa yun sa naging factor para sa akin. Nakalimutan ko lang. Props kay Batas, naalala niya. Syempre ano siya doon, online siya, live judge siya doon. Pero ayun, so far hindi tayo abot ng almost 1 hour kung hindi ako na satisfied sa battle. Hindi tayo abot ng almost 1 hour kung hindi ako naging madaldal. Hindi tayo abot ng 57 minutes o almost 1 hour kung hindi ko nagustuhan yung battle, at hindi tayo abot ng almost 1 hour kung hindi ko na-explain sa inyo yung mga gusto kong sabihin at dapat nyong marinig sa battle na to. So I think satisfied ako sa review ko sa battle, and nasabi ko naman yung mga gusto kong sabihin, and ayun. So sana nagustuhan mo. Ako si Kuya Popoy, shoutout sa'yo. Ito yung request mo na Tipsy D vs Icarus. Sana mapanood mo, sana magustuhan mo yung breakdown natin. And ayun, kasi ako mismo nagustuhan ko yung pag-breakdown ko sa battle na to. So ayun, Tipsy D vs Icarus, shoutout. Ako si Kuya Popoy. Kita-kits tayo sa next na review mga kumag. Peace out.